Ang option talaga ay napakalaking bagay. Binigyan ako ng mga ilang option ng aking boss in terms of what I can do. Kasi nga, yung trabaho ko before, medyo dinistribute na siya. So, iba-ibang tao na yung gumagawa. So, sabi ko, ano bang gagawin ko ngayon? Pinamigay mo na yung trabaho ko. Hi guys! Balik na naman tayo sa pagiging Disney Princess. Thank you so much for watching at pagsama niyo sa amin ulit today. Bye-bye. Tapos na yung vlog. Joke lang. Pagsama sa Pinas. Pagsama sa Pinas pala. Thank you so much ulit guys sa pagsama nyo sa mga trip namin sa Pilipinas. May mga video pa kami hindi na-upload pero hindi ko alam kung i-upload namin kasi sabi ni Kiko hindi na daw siya timely. Charis. Ayan. So, welcome back sa panibagong episode ng aming Joy in Alberta na video. Ayan. So, papunta nga tayo ngayon sa Superstore. At dahil wala na si ate, nasa Pinas na siya. Ako na ngayon ang bagong Disney Princess. Ayan. So, kasama tayo ni Vibe dito sa likod. At ayan si Dada nagde-drive. So, dito muna tayo mag-vlog. Buti na lang si Vibe ay very behave naman siya. Ayan, so today nga guys, pupunta tayo ng Costco at ng Superstore. Tayo ay mamamalengke. Pagdating namin ng Canada guys, the next day na malengke na kami kaagad. Kasi nga, yung aming supply ng milk, meron namang naiwan sa bahay pero hindi siya tatagal for another week for Vibe. So, namalengke kami agad at bumili na rin kami ng mga pangkain namin. And then today, babalik tayo ulit, mamamalengke tayo ulit. May natira pa naman dun sa pinamalengke namin last week na mga meat. Pero again, kulang na siya. So kailangan natin ng mga vegetables. Gusto ko nga palang i-shoutout si Kuya. May nakakilala sa amin guys. The moment na dumating kami dito sa Edmonton, pinati si Kiko ni Kuya na nakilala niya kami sa may Superstore. So shoutout sa'yo Kuya kung nanonood ka. Pati kay ate, wife ni Kuya yan. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aming YouTube channel. Kahit na lamang po ganito lang ang aming mga sinishare sa inyo. Bukod sa pamimili guys ng mga usual nating groceries, milk, mga pagkain, vegetables, fruits and everything, another thing na ating bibilin today ay titingin tayo kung meron tayong makikitang murang electric fan. Init na init kasi kami sa 0 degree kaya gusto naming mag-electric fan mamayang gabi. Hindi, sisilip tayo ng electric fan. Actually, dalawa. Electric fan at space heater. Electric fan kasi we want to prepare sa pagdating ng mga atin nila Kiko. At dahil nga may tinatawag na tax break, affected ba yun guys? Yung mga ganon. Hopefully affected siya ng tax break or may maitutulong yung tax break dun sa pagbili. Hindi ko alam. Tingin nyo ba guys? Kasi ano yun yung tax break in-announce siya before kami umuwi. Pero nakauwi na kami yata nung nag-take in effect siya. So, hindi ko na subaybayan kung ano ba ang apektado ng tax break na yan. Pero, sabi ko nga, affected or not, will buy naman talaga yung mga bagay-bagay na ito. Bibili talaga kami ng electric fan kasi mainit dito sa summer. At, kasi dumating kami dito August. So, medyo may kainitan talaga ng August. Ayan na. Pagdating ng mga atin nila Kiko, baka mawindang sila. Parang nasa... Parang wala sila sa Canada. Baka sabihin nila, ano ba ito? Mas mainit pa ito kaysa sa Pilipinas. So, bibili tayo ng electric fan. At mga pinggan. Kasi kulang na yung pinggan natin. Yung pinggan namin, 4 lang yata. So, bibili tayo para sumakto naman sa amin. Ano pa ba? At saka yung mga pampers ni Vibe, yung mga ganun. Mag-hoard na kami ng very, very light. Inuunti-unti namin siya na i-hoard. Kasi nga, kung may tax break at kung apektado man siya ng tax break, okay. Guys, yon may mga nagtatanong kung saan daw ba kaming community dito sa Alberta, sa Edmonton, nasaan daw ba kaming parte ng Edmonton. So, pasensya na kayo guys, hindi namin sinasagot kasi syempre, for our konting privacy. Wala naman kaming privacy masyado, pero kahit yung konting natitira, medyo hindi namin ina-announcement. Ayan. Pero kung makakasalubong nyo kami guys sa kalsada, nagkataon na kapitbahay namin kayo, mag-hi lang kayo kasi mabait po kami. Hindi lang talaga namin ina-announce in public kasi syempre. Oo, Superstore, Costco, ayan. Oo, basta in person, huwag naman announcement. Ayan. Pagbalik nga namin guys, galing ng Pilipinas, ay umiiyak na ang bebe ko.
Pagbalik nga namin guys galing Pilipinas ay meron na nga kaming kapitbahay. Diyos ka! Eh hindi pa nga namin na bibisita man lang. Hindi man lang kami nakapag hi hello kasi nga ang lamig-lamig. Eh itong ang bebe namin. Eh sinipon nung nakaraan. Nagpunta pa nga kami ng Children's Hospital sa may University of Alberta. At sabi ko sa inyo guys, it's another emotional moment for us kasi ang bilis ng serbisyo doon. Or baka, ewan ko guys, kung tsamba. Lagi na lang kami nakakatsamba. Kung tsamba na naman ito. Pero wala pang 30 minutes. Walang 1 hour. Mga siguro 30 minutes na rin. Pero parang wala naman 30 minutes. Dire-diretso siya. Nagpa-register, diretso sa room, diretso tingin. At okay naman, okay siya. So, hopefully, hindi naman namin kailangan ng very frequent na visit sa mga ganitong mga hospital and emergency. Pero nakakatuwang malaman na if we ever need to, ay accessible siya. So, lalong-lalo na po sa aming bebe. Nakasurvive kami guys ng 1 week. Ayan. May papakita pala akong video sa inyo. Ito. Hi guys. So today is January 6th. It's Monday and it's my first day back at work after a year of maternity leave. So nanganak ako kay Vibe ng December 31. Dapat talaga ang balik ko ay last week. Kaso alanganin parang Thursday or Friday. So sabi ko January 6 na lang para saktong Monday siya. So ayun, nandito ngayon ako sa office, sa aking mini office dito sa bahay. Si Kiko at saka si Vibe naglalaro sa taas. By right, naaga kasi ako nag-start ng work. Dapat tulog pa ngayon si Vibe pero dahil may jet lag pa siya, so gising na siya ng madaling araw pa lang. So in the future, what we are planning to do is I'll stick with my early shift. I'll end my shift at 2 p.m. So, maaga ako nag-start. Mga 6 a.m. ganyan. Start na ako mag-work. Para pag nagising si Vibe, usually ang gising niya, regular is around 9 to 10 ng umaga. Ganun ang gising niya. Pag nagising siya ng around 9 or 10, I'm halfway through my day. So, ayun. Wish me luck. Sana ay kayanin. Mamaya, pag aalis si Kiko ng 9:30, papasok sa work niya. Lalabas na ako doon sa labas para ako naman yung magbabantay kay Vibe. So, may mga toys na siya na naka-ready doon para maglaro siya. And at the same time, kung kailangan talaga, tatawagan natin ang ating favorite teacher, si Miss Rachel. Ayan. Pero hopefully, sabi nga ni Kiko, last resort na lang. Kung kaya naman ni Vibe na maglaro on her own, madami naman talaga kaming ni-ready ng mga toys for her. At meron siyang napakalaking playpen na kasya ang king size bed. Ganun kalaki. Malaki siya talaga. Doon na kami natutulog sa loob ng playpen kasi nga malaki siya. So anyways guys, ayan, I need to work na. Wish me luck. Medyo nakaka-shock kasi ang daming emails, ang dami kong kailangan i-catch up. Thankful kasi blessing pa rin from God na talagang itong nakuha kong work ay work from home at nakip ko yung trabaho ko from PEI. Nadala ko siya dito sa Alberta. So hopefully kayanin at i-update ko kayo ulit mamaya pag naka-break ako pagkatapos ng work ng around 2 p.m. So yan. Maraming salamat ulit. Bye! Hi guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa aming munting baler. Ito yung future room ni Vibe na hindi pa namin naaayos kasi hindi pa naman siya nakahiwalay sa amin. Pero ito yon, ito yung magiging future room ni Vibe. Nilalagyan namin ng bed niya and everything. Ayan, na-survive natin ang ating first day back at work. Pero Hagardo Versosa tayo for today. Oopsie, careful. So, paano nga ba natin na-survive ang ating first day? So, it's only 2 p.m. Kaya makikita nyo, medyo maliwanag pa. Maaga lang didilim yan kasi winter nga ngayon. Pero, na-survive natin ang ating unang araw kasi nga, maaga akong mag-out. Early out tayo. So, maaga tayong magsa-start ng work para maaga din tayong maka-out sa work. So, medyo flexible naman ang ating working hours. Kaya, good thing. So, itong si Vibe, naglaro-laro lang siya. Nanood ng konting Miss Rachel. And, umidlip ng konti. Kumain. Uminom ng medicine. Ayan. So, nagbe-break ako para mapakain ko siya. Mapainom ko siya ng kanyang medicine and all. Nakakatuwa yung aking first day sa work kasi nga,
binigyan ako ng, binigyan ako ng magandang pasimula ng aking boss. Binigyan ako ng mga ilang option ng aking boss in terms of what I can do. Kasi nga, yung trabaho ko before, medyo dinistribute na siya. So, iba-ibang tao na yung gumagawa. So, sabi ko, ano bang gagawin ko ngayon? Pinamigay mo na yung trabaho ko. Having na medyo may konting ganun kang klase ng mga options ay nakakatuwa kasi meron kang say kung ano yung magiging trabaho mo, di ba? Yun lang, survive natin ang first day. So, mamaya-maya magluluto tayo sa baba para mag-ready na tayo for dinner. Si Kiko naman, medyo gabi pa siya uuwi. And yun, patutulugin ko lang si Vibe, laro kaming konti, then matutulog si Vibe, luluto ako, then back to work ako ng 30 minutes or so. Salamat sa pagsama sa amin sa aming first day back at work. Sabay pa kami, diba? Hindi mo lang siya nauna or nauna mo lang ako. Okay naman. Salamat. Bye! So, nakasurvive kami guys ng 1 week na nagtatrabaho na po ako galing sa bahay at kasama ko si Vibe. Ako po ay nakatatrabaho sa loob ng playpen. Ayan, nasa loob na ako ng playpen. Pagka, nainip na siya. Sige na nga guys, mamaya na tayo magchikahan. Umiiyak na yung Junakers ko. Babush! Ayan guys, nandito ngayon tayo sa Winter Wonder naman. Real Canadian Superstore at nag-i-snow. Ito, yan. At syempre, all time. Crocs tayo. Shoutout naman, baka naman tayo. All season Crocs. Si Vibe, dahan-dahan. Ayun si Vibe. Very safe siya doon. Sa kanyang stroller. Thank you po sa mga nagbigay. Sobrang ganda nitong stroller na to. Namimiss na namin si Ite guys. Nakakamiss ka na dito ate. Lagi tayo dito dati. Kasama ka namin dating namimili. Charot. Hindi totoo talaga, nakakamiss talaga si Ite. Dati magkakasama kami lagi. Tapos, nun nga nasa nung nasa eroplano kami. Pareho kami ng feeling ni Kiko na parang may iniintay kami. Ganon. Yung ganong feeling, no? Parang dapat may bababang kasama namin. Ganon. Sinashare ko sa kanila na miss na ako natin si Ite. Oo nga eh, parang anyway, babalik siya. Ayun, so pagdating namin, nung nasa eroplano pa lang kami, medyo nasasenti na ako noon. Naiiyak-iyak na ako. Pero hindi ko sinasabi kay Kiko kasi baka naman pa ako na eksena sa eroplano. Parang nung pag-uwi kasi namin, kasama namin si Ite. Tapos noon, lagi siyang nasa likuran na seat namin. Ganun kasi nga dalawahan yung nakukuha naming seat kasi may bassinet. So, nasa may bandang likod namin siya. So, nung pabalik namin dito, parang alam mo yung pakiramdam na may kasama ka pa rin. Tapos nun, parang may iniintay ka. In a positive way naman Hindi yung may kasama ka na, may sumama sa'yo. Yun. Tapos nun, nung pag-uwi ng bahay, ganun din. Talagang na-miss ko talaga siya. So, syempre, pag nonoy ko meron ka ng listahan. Tayong dalawa lang, 3. May lista. Or 2 lang siguro, baka naman, hindi, 3 talaga, maliliit May listahan ka na kung anong mga bibilin mo, diba? Bili-bili lang tayo. Nakasale ang bigas, guys. Pero hindi na kasi kami nagra-rice. Yung rice cooker namin nakatago. Hindi na talaga kami nakakabili ng kanin. Ayan, guys. Tapos na tayong mamili. Nauna na sa sasakyan si Kiko. Kasi madami kami pinamili. Sinakay na muna niya. Tapos, mga nauna siya ng saglit. And then, ngayon, sunod na tayo. Bye. Very safe. Yan. Yun ang itsura dito pala. Sige, punta na natin si Kiko kasi patapos na siya.